EP5, Quarter 3, Week 5. Paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahimik. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahimik. Kasanayan. Nakagagawa ng simpleng kagamitang pambahay gamit ang makina ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Balikan ang natutuhan mo sa nakaraang mga araw at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Una, anong ang mabuting dulot ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makinang panahimik? Tama! Nakakatulong ito upang makagawa ng maayos at malinis na pananahim ng mga damit o iba pang tela. Nagiging daan ito upang makatipid dahil pwedeng kumpunihin o ayusin ang sirang damit sa halip na bumili ng bago. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga kagamitang maaaring gawin ng isang batang kasing edad mo upang magkaroon ng pagkakakitaan? Mahusay! Pagtatahi ng panyo, face mask, scrunchies, o simpleng bag. Paglalagay ng borda o disenyo sa mga damit o tela. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Naranasan mo na bang gumawa ng isang proyekto? Ito ba ay kapaki-pakinabang? Anong uri ng proyekto ang nagawa mo? Naipakita mo ba ang pagiging mapamaraan at pagkamalikhain sa paggawa nito? Pag-aralang mabuti ang larawan sa ibaba. Mga katanungan. Una, ano ang iyong masasabi sa larawan A, sa larawan B? Pangalawa, alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng pagkamalikhain sa paggawa? Bakit? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, proyekto. Gawain na balak isakatuparan. Pangalawa, kagamitan. Mga bagay na ginagamit upang makatulong sa pagpapadali ng mga gawain.
Pangatlo, materyales. Mga bagay, sangkap, elemento o komponente na ginagamit o kinakailangan sa paggawa o pagbuo ng produkto, estruktura, proyekto o gawain. Ikalawang araw. Unang aralin. Paggawa ng simpleng kagamitang pambahay. Pagproseso ng pag-unawa. Natutuhan mo sa nakaraang mga aralin ang makabagong mga kagamitang pambahay. Nakagawa ka na rin ng plano ng gagawing proyekto at napag-aralan ang mga bahagi ng makina at wastong gamit nito. Taglay mo na ang mga kasanayan upang makabuo ng kagamitang pambahay na mapagkakakitaan. Anong mga kagamitang pambahay ang balak mong gawin na sa palagay mo ay mapagkakakitaan? Isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga hakbang sa pagbuo ng simpleng kagamitang pambahay. Una, pumili ng kagamitang pambahay na nais gawin. Ibatay ang desisyon sa ginawang pananaliksik sa tinalakay na aralin tungkol sa kasalukuyang kalakaran sa pamilihan. Pangalawa, igawa ito ng plano. Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng plano. Pangatlo, ihanda ang mga kagamitan at kasangkapang gagamitin. Maaaring magsanay muna sa paggawa ng proyekto gamit ang lumang damit o retaso upang matiyak ang kalidad ng proyekto at masigurong pagkakakitaan ito. Pang-apat, pag-aralan ang paraan ng paggawa nito. Narito ang halimbawa ng isang proyektong kagamitang pambahay na tahi sa kamay na maaaring gawin. Sundin ang mga hakbang sa pagbuo nito. Halimbawa ng isang proyekto na maaaring gawin sa bahay. Narito ang proyekto. Hanging organizer. Mga kagamitan. Makinang panahi. Gunting. Medida.
kalahating yarda ng telang cotton na may disenyo. Kung magsasanay muna sa paggawa ng proyektong ito, magagamit na panghalili ang lumang damit. Kalahating yarda ng makapal at matibay na telang linso na pagtatahian ng mga bulsa. Mga aspili, plancha, kahoy na pagtatalian ng organizer na may karaniwang sukat, at laso na gagawing pantahi. Aralin naman natin ang mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitang gagamitin. Pangalawa, sukatin ang laki at haba ng ilalagay na bulsa ayon sa gustong disenyo. Pangatlo, gupitin ang telang linso sa habang 54 na sentimetro at lapad na 25 sentimetro para sa panlikod na bahagi ng organizer na siyang pagtatahian ng mga bulsa. Pang-apat, lagyan ng 1 sentimetrong lupi ang 4 na gilid ng bawat bulsa. Plantsahin ang bawat piraso. Iayos sa organizer. Pang-5, markahan ang lugar kung saan ilalagay ang mga bulsa. Pang-6, i-aspili upang hindi gumalaw ang bawat bulsa. Itahi ang mga bulsa ayon sa mga markang ginawa. Pang-7, itupi at tahiin ang mga gilid ng organizer. Pang-8, itali ang organizer sa kahoy o rad gamit ang laso. Pang-9, isabit ang organizer sa napiling lugar. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Sa gawain ito ay gagawa kayo ng isang pot holder. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi. Pagprosesong pag-unawa. Paano to? Pagmasdang mabuti at paghambingin ang mga larawan sa ibaba. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa isang malinis na papel.
Mga tanong. Una, ano ang ipinakita ng mga larawan? Mahusay. Ipinapakita ng mga larawan ang tama at maling paraan ng pag-upo o postura habang nagtatahi sa harap ng makinang panahi. Pangalawa, alin dito ang tama at hindi tamang postura habang nagtatahi sa harap ng makina? Mahusay. Ang nasa kanang larawan ang may tamang postura dahil tuwid ang likod at maayos ang pagkakaupo, habang ang nasa kaliwang larawan ay maling postura dahil nakayuko at baluktot ang likod. Pangatlo, bakit kinakailangang umupo ng maayos at tuwid habang nananahi? Napakagaling! Kinakailangang umupo ng maayos at tuwid upang maiwasan ang pananakit ng likod at balikat, mapanatili ang tamang sirkulasyon ng dugo, at maging mas madali at maginhawa ang pagtatahi. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Magtala ng 5 bagay na dapat gawin at 5 bagay na hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Narito ang maaaring maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. Upang maging maginhawa ang pananahi at maiwasan ang sakuna, kailangan sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi. Kaya naman, tatalakayin rin natin ang mga pangkalusugang gawi sa paggamit ng makina. Una, hugasan ang kamay bago magsimula at tiyaking malinis ang kamay habang nananahi. Ikalawa, tanggalin ang anumang kagamitan sa ibabaw ng makina maliban sa mga kagamitang lubhang kailangan sa pananahi. Ikatlo, manahi sa maliwanag at maaliwalas na lugar. Ikaapat, manahi na ang liwanag ay nanggagaling sa kaliwang balikat. At panglima, umupo ng tuwid
na maginhawa ang likod. Para naman sa mga pangkaligtasang gawi. Una, ingatang matusok ng karayom ang daliri. Ikalawa, huwag ipitin ng bibig ang aspili o karayom na ginagamit. Ikatlo, gumamit ng gunting sa pagputol ng sinulid. Ikaapat, iwasan ang di kailangang paggalaw sa iba't ibang bahagi ng makina. Ikalima, upang hindi masilaw, iwasang tumama ang matinding liwanag sa tinatahi, lalo na kung ito ay puti. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Batay sa paggawa ng inyong proyekto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, anong mga hakbang ang nasunod ninyo ng maayos sa unang pagsubok? Pangalawa, anong mga mungkahi ang ibinigay ng ibang pangkat upang mapaganda pa ang inyong proyekto? Pangatlo, ano ang mga pagbabagong isasagawa ninyo sa inyong proyekto? Pagninilay sa pagkatuto. Ibahagi ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng pangusap na nasa ibaba. Ikaapat na araw. Pagsusulit. Titik A. Basahin at sagutin ang mga tanong. Una, ang pagbuo ng proyektong pamunas ng kamay ay dapat nalagyan ng sariling likhang patlang upang maging kaakit-akit. A. Disenyo. B. Gamit. C. Plano. D. Proyekto. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Disenyo. Pangalawa, ang pagiging patlang ay nakatutulong sa pagpapaganda ng proyekto. A. Mabilis. B. Malikhain. C. Masipag. D. Matyaga. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Malikhain. Pangatlo, ang paghahanda ng patlang ng proyekto ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkakamali at pag-aaksaya ng oras, lakas at panahon. A. Gamit. B. Kagamitan. C. Puhunan.
D. Plano. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! D. Plano. Pang-apat, sa natapos na proyekto, dapat na isaalang-alang ang ginugol na panahon at ginamit na kagamitan bago patlang. A. Ipagmalaki. B. Dalhin sa pamilihan. C. Ipagaya sa iba. D. Ipamigay sa iba. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Dalhin sa pamilihan. Panglima, ang nabuong proyekto ay maaaring ipagbili para makatulong sa patlang ng mag-anak upang umasenso. A. Gastusin. B. Kabuhayan. C. Suliranin. D. Trabaho. Ano ang tamang sagot? Napakahusay. B. Kabuhayan. Kasunod na bahagi. Titik B. Gamit ang kaalaman sa araling ito, gumawa ng hand towel, coaster o hanging organizer. Pumili lamang ng isa. Gawing gabay ang pamantayan sa rubrics. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa paggawa ng simpleng kagamitang pambahay at pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.